Naranasan mo na bang ikahiya ka ng sarili mong anak nang dahil sa kayo ay isang mahirap? Yung hindi kanya pinapansin sa harapan ng kanyang mga kaibigan upang hindi malaman ng mga ito na ikaw ang kanyang magulang. Ikaw, anong klaseng anak ang meron ka? Kung ganun, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Matalino ang dalagang si Cherry kaya nabigyan siya ng scholarship. Nang dahil doon ay may pagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa isang magandang universidad sa kolehiyo. Laking pasasalamat talaga ni Aling Conchita dahil matutupad ng kanyang anak ang mga pangarap nito. Mahirap lamang kasi ang kanilang buhay at pagiging isang labandera lamang ang ipinangbubuhay nila sa kanilang dalawa. Wala kasing asawa si Aling Conchita kaya silang dalawa lamang ang magkasama. Pero kahit nakatanggap ng scholarship si Cherry, ay marami pa rin itong mga gastusin sa eskwelahan. Nay, pwede ba akong makahingi ng 3,000 piso? Kailangan ko kasing gumawa ng project. Seryosong sabi ng dalaga sa kanyang ina. Napabuntong hininga na lamang si Aling Conchita dahil sobrang laking halaga talaga ng hinihinging pera ng kanyang anak. Cherry, pasensya ka na pero 500 piso pa lamang ang aking naiipon. Hayaan mo at bibigyan kita ng pera sa pang-araw-araw. Maghahanap pa ako ng mga tao na ipaglalaba ko para mabilis kong makumpleto ang 3,000 piso. Malungkot na sagot ng matandang babae. Nang dahil doon ay napasimangot na lamang si Cherry. Sawang-sawa na talaga siya sa kanyang buhay at hindi na niya matanggap na sila ay isang mahirap. Ang kanyang mga kaklase kasi ay puro mayayaman, mga walang pinoproblema sa pera at higit sa lahat ay nabibili ang sariling mga kagustuhan. Ano ba yan? Paano ako makakapasa nito kung hindi ko agad magagawa ang aking mga proyekto? Nay naman, baka naman pwedeng maghanap pa kayo ng ibang pwedeng pagkakitaan. Dismayadong sabi ng babae. Matanda na si Aling Conchita, ngunit pinipilit lamang nitong magtrabaho para sa kanyang anak. Oo anak, huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng iba kong pwedeng pagkakitaan upang mabigyan kita ng pera. Malungkot na sagot ang matanda. Agad lumabas ng bahay si Aling Conchita upang dumiskarte. Hindi naman kasi sa pangaraw-araw ay meron siyang ipinaglalaba kaya nag-apply siya sa trabaho bilang isang tindera sa palengke. Maliit lamang ang kanyang pwedeng kitain, ngunit makakatulong naman ito para sa mga pangangailangan ng kanyang anak. Simula noon ay naglalaba naman ang babae tuwing gabi. Iniuuwi niya sa kanilang bahay ang mga labahin at pagkalipas ng 2 araw ay ibabalik niya ito sa may-ari. Lumipas ang 3 araw ay nakaipon siya ng 1,000 piso. Anak, ito nga pala ang pera. Sana ay makatulong yan sa iyong mga project. Huwag kang mag-alala dahil madadagdagan ko pa yan sa mga susunod na araw. Nakangiting sabi ni Aling Conchita. Ano? 1,000 piso? Kailangan ko nang ipasa ang project ko sa 1 araw. Tapos hindi niyo pa makukumpleto ang pera? Walang galang na sagot ng dalaga. Hiyang-hiya na talaga si Aling Conchita sa kanyang anak. Hindi naman kasi siya nakatapos sa kanyang pag-aaral at tanging elementarya lamang ang kanyang naabot. Wala siyang ibang alam na hanap buhay, ngunit ginagawa niya naman ang lahat. Pasensya na talaga anak, kung ako ang nanay mo. Sige, bukas na bukas din ay mangungutang ako sa aking kaibigan. Naluluhang sabi ni Aling Conchita. Kinabukasan ay agad itong lumapit sa kanyang dating amo. Nangatulong din kasi si Aling Conchita sa isang mayamang pamilya at sa totoo lang ay naging magkaibigan sila. Ma'am Carmina, pwede po ba akong makautang ng 2,000 piso? Pasensya na po kayo kung muli akong lumalapit sa inyo. Nakayukong sabi ng matanda. Walang problema Conchita, ipinaglalaba mo naman ako ng libre. O sige, ito na ang pera at huwag mo na akong bayaran. Naging tapat na kasambahay ka naman sa akin. Nakangiting sagot ng matandang babae. Sobra-sobra talaga ang pasasalamat niya sa kanyang dating amo, kaya nagmamadali itong nagpaalam upang maibigay kay Cherry ang pera. Napangiti naman ng dalaga nang makumpleto ito ng kanyang ina. Mabuti na lang at may pera na ako. Makakasama na ako sa aking mga kaibigan. Natatawang sabi ni Cherry sa kanyang sarili. Wala naman pala talagang proyektong kailangang gawin ang dalaga. Gusto niya lang makasabay sa kanyang mayayamang kaibigan
at makapasyal sa magagandang pasyalan. Nagpaalam ang dalaga na 2 araw siyang mawawala, ngunit walang kaalam-alam ang matanda na niloloko lang pala siya ng kanyang anak. Hirap na siya sa kanyang pagtatrabaho at palaging nagtitiis ng gutom. Ngunit para kay Aling Conchita ay wala siyang hindi kayang gawin, maging masaya lamang si Cherry. Kung ano-anong trabaho na lamang ang pinapasok ng matanda. Tuwing umaga ay tendera na siya sa palengke at tuwing gabi naman ay isang labandera. Kung wala naman siyang taong ipinaglalaba tuwing gabi, ay pumaparte siya ng balot at penoy upang itinda sa kalsada. Alam niya kasi sa kanyang sarili na sa susunod ay marami pang mga kailangang gawing proyekto ang kanyang anak. Pinaghahandaan na niya agad ang mga ito upang hindi na siya mahirapan. Aling Conchita, pabili naman po ako ng 5 piraso ng balot at 3 piraso ng penoy. At teka lang po, ito nga po pala ang damit dahil napapansin ko na butas-butas na po ang inyong kasuotan. Nakangiting sabi ng isang lalaki. Maraming salamat, iho. Hindi na kasi ako makabili ng bagong damit dahil nauubos ang kinikita ko sa mga pangangailangan ng aking anak. Masayang sagot ni Aling Conchita. Kahit mahirap ang kanilang buhay ay marami namang tao ang tumutulong sa matanda. Kilala kasi si Aling Conchita sa kanilang lugar bilang isang masipag at mabuting tao. Kahit walang-wala na ito ay nagbibigay ito ng kaunting barya sa mga taong kalsada, kaya talagang maraming tao ang humahanga sa kanya. Tuwing kailangan niya ng tulong ay agad siyang may nalalapitan. Kung mangutang man siya ay kung minsan ay hindi na siya hinahanapan ng bayad. Ang sipag talaga ni Aling Conchita. Sobrang swerte naman talaga ni Cherry dahil ginagawa talaga ng matanda ang lahat kahit hindi niya naman talaga ito tunay na anak. Pabulong na sabi ng isang babae. Nanlaki naman ang mga mata ng kausap nito dahil sikreto lamang ang bagay na iyon. Hoy, huwag kang maingay. Mamaya ay mayroong makarinig sa'yo. Igalang mo naman si Aling Conchita. Alam mo naman na ayaw niyang malalaman ng iba na ampun niya lamang si Cherry. Sagot ng kausap nito. Hindi pala talaga isang balo ang matanda at hindi pala talaga pumanaw ang asawa ni Aling Conchita. Wala lang pala talaga itong asawa dahil ampun niya lang pala ang dalaga. Nagdalaga si Cherry na walang kaalam-alam na hindi si Aling Conchita ang tunay nitong ina. Nakatira kasi sila dati sa malayong lugar kaya kakaunting tao lamang ang nakakaalam sa sikreto ng matanda. Cherry, mabuti naman at dumating ka na. Ano, may pera ka ba? Ang sabi mo kasi sa akin ay hindi mo pa makausap ang nanay mo dahil nagtatrabaho siya sa ibang bansa. Nakangiting tanong ni Angelica. Oo, mabuti na lang at nagpadala na siya ng pera. Marami kasi talagang inaasikasong negosyo ang mami ko sa ibang bansa. Pagsisinungaling ng dalaga. Nagkukunwari si Cherry na mayaman ang kanyang nanay. Nahihiya siya sa kanyang mayayamang kaibigan na ipagtapat sa mga ito na ang kanyang nanay ay isang labandera. Gusto niyang makasabay sa mga uso at maranasan kung ano ang nararanasan ng mga taong mayayaman. Wala siyang pakialam kung mahirapan man ang kanyang ina, basta't ang mahalaga ay maging masaya siya. Masayang masaya si Cherry habang naliligo sila sa beach kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa mga araw din na iyon ay nagpapakahirap namang nagtatrabaho si Aling Conchita para masuportahan ang pag-aaral niya. Pagkatapos maglaba ng damit ni Aling Conchita ay balak na niyang kumain ng hapunan. Agad niyang inilagay sa pinggan ang natitirang kanin, ngunit napansin niya na ito ay medyo napapanis na. Naku, mapapanis na pala ang kanin. Pero pwede pa to, sanay na naman ang aking sikmura. Natatawang sabi ni Aling Conchita. Nagtimpla ng kape ang matanda sabay ibinuhos niya ito sa kanin. Kahit kaya niyang bumili ng ulam ay inihuhulog niya sa alkansya ang pera dahil mataas talaga ang kanyang pangarap para sa kanyang anak. Hindi na mahalaga sa kanya kung ampun niya si Cherry. Mahal na mahal niya talaga ang dalaga at handa niyang gawin ang lahat ng bagay para dito. Lumipas pa ang 2 taon ay sobrang daming hinihinging pera ng kanyang anak. Marami daw itong mga proyekto sa paaralan. Agad binuksan ni Aling Conchita ang kanyang alkansya at nakaipon siya ng 40,000 piso.
Nanlaki ang mga mata ni Cherry dahil sobrang laking halaga ng pera ang naipon ng kanyang ina. Nay, ang dami naman yan. Baka pwede niyo akong ibili ng bagong cellphone. Medyo may sira na kasi itong gamit ko. Huwag kayong mag-alala dahil magagamit ko rin naman yan sa aking pag-aaral. Masayang sabi ni Cherry. Sige anak, sasamahan kita sa tindahan ng telepono. Masaya ako dahil nakikita kitang masaya ka. Nakangiting sagot ni Aling Conchita. Huwag niyo na po akong samahan. Ipapakita ko na lang po sa inyo kung ano ang aking binili. Pero Nay, sasabihin ko lang sa inyo na 25,000 ang halaga ng aking bibilhin at ang matitirang pera ay gagamitin ko para sa mga kailangan ko sa aking eskwelahan. Nagmamadaling sabi ni Cherry. Kinabukasan ay agad lumuwas ang dalaga upang pumunta sa bahay ni Angelica. Kaklase niya rin ito at doon siya sa bahay nito natutulog tuwing may pasok sila. Binili ni Cherry ang segunda manong cellphone ng dalaga na nagkakahalaga lamang ng 8,000 piso. Napagdesisyonan ng magkakaibigan na mamasyal sa mall nang biglang lapitan si Cherry ng isang matandang babae na wala sa katinuan. Pengeng pera, bibili ako ng pagkain kasi gutom na ako. Seryosong sabi ng matanda na wala sa sariling katinuan. Hindi naman ito pinansin ng dalaga kahit alam niya ang pakiramdam ng isang mahirap. Napansin naman ni Angelica na gutom na talaga ang matandang palaboy kaya agad niya itong binigyan ng pera. Ale, ito po ang 100 piso. Sana po ay makatulong yan sa inyo. Naaawang sabi ni Angelica. Takang-taka naman si Cherry kung bakit ito tinulungan ng kanyang kaibigan. Angelica, bakit mo naman siya binigyan ng pera? Kaya dumadami ang mga namamalimos sa daan dahil nasasanay sila na tinutulungan sila. Dismayadong tanong ni Cherry. Wala namang masama kung tumulong ka. Nakikita mo naman si nanay na wala sa sariling katinuan. Wala namang tatanggap sa kanya sa trabaho kaya kailangan natin silang tulungan. Sagot ni Angelica. Lumipas ang ilang araw ay muling umuwi si Cherry sa kanilang bahay upang ipakita ang cellphone kay Aling Conchita. Ang hindi alam ng dalaga ay sinundan siya ni Angelica dahil naiwan niya pala ang cellphone sa bahay ng kanyang kaibigan. Nakita ni Angelica si Cherry na pumasok sa isang simpleng bahay kaya kumatok siya roon. Cherry, nandyan ka ba? Ang layo pala ng pupuntahan mo. Naiwan mo kasi itong telepono sa aming bahay. Pagtawag ni Angelica sa harapan ng pintuan. Pinagbuksan naman ito ni Aling Conchita, kaya nagmamadali ring lumabas ang dalaga. Kabang-kaba talaga si Cherry dahil nasundan siya ng kanyang kaibigan. Nahihiya siya kung sakaling malaman nito na mahirap lamang sila. Angelica, sinundan mo pala ako dito. Tara at mamasyal muna tayo. Pumunta lang ako sa bahay na ito dahil si Aling Conchita, ang aking labandera. Sa kanya ako nagpapalaban ng aking mga damit. Nagmamadaling sabi ng babae. Gulat na lamang ang matandang babae nang dahil sa kanyang narinig. Halos madurog ang kanyang puso nang maramdaman nito na ikinakahiya siya ng kanyang sariling anak. Sa pag-alis ni Cherry ay tumulo na lamang ang mga luha ni Aling Conchita sapagkat hindi niya maramdaman ang pasasalamat mula sa babae. Sobra-sobra na nga ang kanyang dinaranas na hirap, ngunit ito pa ang kanyang matatanggap. Ang ikahiya siya ng kanyang anak at itanggi siya nito bilang isang magulang. Oh Diyos ko, ano po ba itong nangyayari kay Cherry? Mahirap lamang po ang aming buhay, ngunit alam ko naman po na hindi ako nagkulang sa kanya. Umiiyak na sabi ni Aling Conchita. Inilayo naman ni Cherry ang kanyang kaibigan, ngunit inaaya ni Angelica ang babae na pumunta sila sa bahay nito. Baka naman pwedeng umuwi muna tayo sa inyo para naman maranasan ko na magpahinga sa inyo. Natatawang sabi ni Angelica. Naku po, hindi mo ba nakita yung malaking bahay na kalapit ng bahay kubo ng aking labandera? Doon ako nakatira. Pasensya na pero nagsasawa na ako sa aming bahay. Mamasyal lang tayong dalawa. Pagkukunwaring sabi ni Cherry. Matagumpay namang napagtakpan ng dalaga ang kanyang sikreto. Hindi nalaman ni Angelica na mahirap lamang siya.
Pinilit namang kalimutan ni Aling Conchita ang nagawa sa kanya ni Cherry. Lumipas ang 2 taon ay graduation na ng dalaga. Hindi man lamang nito isinama ang kanyang ina sa kanyang graduation at ang sabi niya sa kanyang mga kaibigan ay hindi pa ito umuuwi galing sa ibang bansa. Malungkot talaga si Angelica dahil magkakahiwalay na silang dalawa. Natapos ang graduation ay agad umuwi si Cherry sa kanilang bahay nang hindi nagpapaalam sa kanyang mga kaibigan. Nasaan na kaya si Cherry? Hindi ko man lang naibigay ang regalo ko sa kanya. Malungkot na sabi ni Angelica. Nang dahil doon ay sumakay ang dalaga sa kanyang sakyan dahil pupuntahan nito ang kanyang kaibigan. Tawag ng tawag si Angelica sa malaking bahay kaya lumabas ang isang babae. Nandyan po ba si Cherry? Ibibigay ko lang po sana ito sa kanya. Nakangiting tanong ng babae. Ngunit nagulat na lamang si Angelica dahil sinabi nito na hindi doon nakatira ang dalaga. Ang tunay na tirahan pala ng babae ay ang munting bahay kubo at ang tunay na ina pala nito ay ang sinabing labandera nito. Nakaramdam ng pagkadismaya si Angelica sa kanyang sarili dahil nagawa nitong ikahiya ang kanyang nanay sa ibang tao. Wala namang problema sa kanya kung mahirap lamang ang kanyang kaibigan, ngunit nagawa nitong saktan ang kanyang sariling ina upang pagtakpan lamang ang isang kahirapan. Gulat na gulat naman si Cherry nang makita niya si Angelica. "Oh, Angelica, nandito ka pala. Nagpapalaba lang ako ng damit kay Aling Conchita." Pilit nang ngiting sabi ni Cherry. "Pasensya ka na, Cherry, pero alam ko na ang totoo. Ibibigay ko sana sa iyo itong regalo, pero nakakadismaya talaga." "Aling Conchita, pasensya na po kayo pero aalis na po ako. Masaya po ako na nakilala ko kayo. Patawarin niyo po si Cherry sa kanyang mga nagawa." Seryosong sabi ni Angelica. Nang dahil doon ay pahiyang-pahiya si Cherry. Sinabi rin ni Angelica na sobrang sama ng kanyang ugali dahil nagawa niyang ikahiya ang kanyang sariling ina. Wala naman daw problema kung sila ay mahirap, ngunit nagawa niyang saktan ang sariling ina para lamang magpanggap na mayaman. Simula noon ay hindi na sila naging magkaibigan at bigla namang sumingit ang isang babae sa kanilang usapan. Hindi na rin ito makatiis sa mga ginagawa ni Cherry kay Aling Conchita. Yan kasi, ampun na nga lang, hindi pa magawang magpasalamat. Hindi makita ang halaga ng isang babae na nag-alaga sa kanya. Galit na sabi ni Miss Rosita na nakatira sa malaking bahay, sabay umalis na ito sa kanilang harapan. "Ano? Totoo po ba ang sinabi niya? Ampun lang po ako?" Nanlalamig na tanong ni Cherry. "Oo anak, pasensya ka na. Naanakan kasi ng isang lalaki ang isang babae na wala sa sariling katinuan. Awang-awa ako sa iyo noong sanggol ka pa lamang, kaya inampun kita sa kanya." Paliwanag ni Aling Conchita. Ang babae pala na kanyang ikinakahiya ay hindi ang kanyang tunay na ina. Mas mahirap pa sana ang kanyang buhay kung hindi ito ang nag-alaga sa kanya. Nakaramdam ng pagsisisi si Cherry sa kanyang puso dahil nagawa nitong saktan ang isang babae nagligtas sa kanyang buhay. Napili pala ni Aling Conchita na hindi mag-asawa dahil sapat na sa kanya na meron na siyang anak na makakasama. Napaluhod na lamang si Cherry sa harapan ng matanda habang ito ay humihingi ng pasensya. "Pasensya na po kayo sa aking mga nagawa. Magkakatrabaho na po ako at pangakong babawi po ako sa inyong pag-aalaga." Umiiyak na sabi ni Cherry. Hindi malaman ng dalaga ang kanyang gagawin kaya agad siyang naghanap ng trabaho para malibang ang kanyang sarili. Wala siyang ibang naiisip kundi ang makabawi siya kay Aling Conchita. Lumipas ang 1 taon ay umuwi siya sa kanilang bahay, dala-dala ang maraming pagkain at mga damit. Dumaan sa kanilang bahay ang isang babaeng wala sa sarili at sinabi ni Aling Conchita na ito ang kanyang tunay na ina. Naalala ni Cherry na ito ang babae na hindi niya binigyan ng tulong noong nanghihingi ito ng pera. Gulat na gulat siya nang malaman niya na ito pala ang kanyang tunay na ina. Agad niya itong nilapitan upang tulungan. Sinabi niya kay Aling Conchita na kung pwede nila itong patuloyin sa kanilang bahay at siya na ang bahala sa lahat. Nagsikap si Cherry sa kanyang buhay upang maibigay
ang pangangailangan ng dalawa. Humingi siya ng patawad at tulong sa Panginoon. Nang dahil sa pagiging matalino ni Cherry ay naging maganda naman ang lagay ng kanilang buhay. Naibibigay niya naman ang pangangailangan ng kanyang dalawang nanay at higit sa lahat ay naipagamot niya ang pag-iisip ng kanyang tunay na ina. Lumipas pa ang mga taon ay tuluyan ang nagbago si Cherry. Ipinagmamalaki niya ang kanyang dalawang ina sa lahat ng mga tao na kanyang nakakasalamuha. Nalaman niya sa kanyang sarili na hindi pala nakakahiya ang maging isang mahirap. Ang nakakahiya ay yung nagpapanggap kang mayaman at ikinakahiya mo ang iyong mga magulang. Hindi tayo makakapili kung sino ang ating magiging nanay at tatay. Ngunit palagi tayong magpasalamat sa Diyos kung meron pa tayong mga magulang. Ang ibang mga bata ay lumalaking walang nanay at tatay. Natutong magtrabaho ng maaga upang sila ay mabuhay. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang istorya, kaya huwag tayong manghusga. Ang mahalaga ay gumagawa tayo ng mabuti at patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos na ating tagapaglikha. Ang tunay na kayamanan ay hindi paramihan ng pera. Ang tunay na kayamanan ay kung paano ka magiging mabuti at ang pagpigil sa paggawa ng masama. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po mga kaibigan ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po sa inyong lahat at God bless us all.